Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dinala ni Noel si Ira sa office ito at napansin nila pinagtitinginan sila ng mga tao. Ira did not mind their stares and she went with Noel. Nung nasa office na sila ni Noel, pinaupo siya nito sa receiving table nito at tinainan ng sparkling bottled water na nasa mini fridge nito. Kinuha yun ni Ira at uminom. Bago hinarap si Noel, nahalatang nagulat pa rin sa paglitaw niya sa harapan nito. "How are you, Ira? Why are you here?" Instead of answering his question, si Ira ang nagtanong ngayon. "Noel, pwede bang makisuyo sa'yo? For what? Can you hire me as your staff or better yet, sekretary mo?" Nagulat ang lalaki. Bakit ganyan ang gusto mo?" "Gusto kong mahalapit kay Dark. Manager Noel." "Quit calling me manager, Ira. Call me Noel." "Noel, kailangan kong makalapit kay Dark. Kung hihilingin ko sa iyong staff niya ako mapunta, baka sisante na ako kaagad. Naisip ko kung dito ako sa iyo mapupunta, hindi naman siguro ako mapapaalis agad. If you want, you don't have to pay me. I just want to work here to get close to Dark." Napasa po na noo si Noel at hinilot iyon. "Why did you leave in the first place, huh? Now you're the one chasing that moronic cousin of mine. Are you playing cat and mouse games? Nung una siya nitong nakipag-ayos sa'yo. Ngayon, ikaw naman sa kanya. Both of you make my head hurts. Hindi ka ba galit sa akin dahil iniwan ko ang pinsan mo?" Napailing si Noel. "You're funny, Ira. Nauna pa nga manghingi ka ng pabor sa akin kaysa itanong mo kung galit ba ako sa'yo. But for the record, I am not. I do think that you have your reservation and why you decided to leave your family. Hindi rin ako pwedeng magkomento dahil usapan na ninyo ni Dark iyon. Pero liligawan mo siya. Really?" Tumango siya. "Are you aware that he is seeing someone? He also proposed to that girl." Peking ngiti ang sinagot ni Ira. "Alam ko, pero hindi pa naman sila kasal, diba? I'll try to fix things between us. Baka maayos pa eh. Matagal kong inasam na mabuo kami kaya ayokong bitawan ang maliit na tsansa na magkaayos pa kami." When Noel heard that, he nodded his head. "Then I will help you, Ira. Kahit naman bigyan kita ng posisyon dito, I know you can do your job well because I was your boss back then. Do you want to be my secretary? You're hired." Kinabukasan, bumalik si Ira sa OGC para mag-report. She even brought a cooked lunch for Dark. Iniwan niya lang muna yon sa table niya at ginawa ang trabaho bilang sekretary ni Noel. Hindi dahil nakiusap siya na magtrabaho para lang mapalapit kay Dark ay hindi niya na gagawin ang trabaho. Bago siya naging secret agent, isa na siyang empleyado ng OGC, kaya pamilyar na rin siya sa office procedures. When she get the file she needs to bring to Dark, mabilis na siyang pumasok sa elevator para umakyat sa top floor. Meron din siyang bitbit na mini bouquet ng mga bulaklak para ibigay kay Dark. Ito kasi ang naiisip niyang paraan para ligawan ng asawa. Yes, asawa. Si Dark ang asawa niya at babawiin niya ito. Some might say she's desperate for him but she really loves him. Hindi naman siya niloko ni Dark kaya hindi siya nagpapakatanga. Siya nga tong nagsabi na maghanap na si Dark ng iba dahil ang tingin niya noon ay hindi na siya makakawala sa hawlang pinagkukulungan niya. Siya ang unang nanakit sa taong nagmamahal sa kanya kaya kailangan niyang pawiin ang sakit na idinulot niya, hindi ba? Hindi niya rin po pwedeng ipaliwanag ang mga nangyari sa kanya sa Spain kay Dark dahil may non-disclosure agreement siya na pinirmahan para lang makabalik dito sa Pilipinas. Under observation pa rin sila ng international police dahil kahit naging kakampi sila, may instances na po pwedeng bumaliktad sila ni Darius anumang oras o kumampi sa RLS. Kaya alam niyang di niya po pwedeng ipaliwanag ang nangyari sa kanya kay Dark. Kung tutuusin, baka nga nasa isip ni Dark kung kailan maayos ng buhay nito. Sa kanya pa pinipiling bumalik para guluhin na naman ito at si Arcos. But no, she's not here to mess things around. She's here to bring herself to Dark's arms once again. Maswerte lang siya na nakagawa sila ng paraan ni Darius kaya nakabalik na siya rito sa Pilipinas. Naiintindihan niya si Dark kaya nga gusto niyang kunin ulit ang puso at kalooban nito. Bumukas ang pinto ng office ni Dark kaya doon nabaling ang atensyon ni Ira. Sumalubong sa kanyang sekretary ni Dark at nag-hello siya dito at nagpakilala. Sinabi niya na may dala siyang documents na kailangan pirmahan para kay Dark at balak sanang kunin ng sekretary yon nung iiwas niya ng dalaga. "Ako na, can I go inside?"
Bumakas ang pagtataka sa mukha ng sekretary ni Dark. Tumawag ang sekretary kay Dark at nagbigay naman ng go signal si Dark. Binuksan ng sekretary ang pinto dahil bukod sa papeles na bitbit niya ay may iba pa nga siyang dalahan. When Ira entered the office, she saw Dark tapping on his MacBook while also reading a document. Put it here, anito. Ira cleared her throat and Dark raised his head to look at her way. Nung makita siya, nakita ni Ira ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Why are you here? Nice to meet you, Sir Dark. I am here to bring you the files that needed your signature. Halata pa rin ang gulat sa mukha ni Dark, kaya ang ginawa niya, naglakad patungo sa pwesto nito. Nilapag ang file sa harapan ni Dark bago kinuha ang mini bouquet at inabot sa lalaki. This is for you. Wala sa sariling kinuha yon ni Dark. Flowers? Ira smiled sweetly. Yes, for you. I'm here to court you, Mr. Dark Wayne Oxford. Napaubo si Dark sa narinig kay Ira. What do you mean by this? Kunot noong tanong ni Dark kay Ira. Nilapag nito ang flowers sa table nito at binalik ang tingin kay Ira, tipong nanunukat. Matamis ng ngiti ang ginawad ni Ira kay Dark at tinaas naman ang bitbit na thermal box na may lamang pagkain. Here is your lunch pala. Pinagluto kita, Dark. Kainin mo tong pagkain ha, pinaghirapan ko yan. May kasama rin yung dessert na po pwede kong ibigay sa anak natin. Di na siya naghintay pa na kunin iyon ni Dark. Nilapag niya ang thermal box sa ibabaw ng mesa nito na walang nakapatong na papeles. Sa gilid ng mga mata, kita niya ang kunot pa rin noon ni Dark at hindi lamang siya nagpapahalata pero kabadong-kabado siya. Unang beses niya itong gagawin dahil si Dark ang madalas nanunuyo sa kanilang dalawa nung ayos pang lahat sa pagitan nila. Thinking about that, she might be sweet towards him but Dark is the one who showed with his feelings in the scope of their relationship. Natigil si Ira sa ginagawa nung magsalita si Dark. Ira, are you doing this to make me give you Arcos? You can have him back because you're still his mother. Pero kailangan unti-untiin yon dahil limot ka na niya. You don't need to go to such great lengths to convince me about him. Napayuko ng ulo si Ira at sandali na puminta sa labi niya ang mapait ng ngiti. Namimiss niya kapag tinatawag siya nitong wife. Dati pakiramdam niya ang corny ni Dark sa ganong endearment nito sa kanya. Ngunit ngayon, hinihiling niya na marinig muli sa bibig nito ang ganoong pagtawag sa kanya. Pero pasasaan ba, magiging maayos din ang lahat sa pagitan nila. Alam niya na sa susunod maririnig niya itong muli kay Dark. Pinasaya ni Ira ang ekspresyon at tinarap si Dark. I am not doing this for Arcos. Partly yes, but I'm here to win you back, Dark. Hindi ko masasabi ang buong dahilan ng pag-alis ko pero sana tanggapin mo kung muli. Dumilim ang ekspresyon ni Dark na ikinatigil ni Ira at napanunok sa kanya. Hindi ba gusto ni Dark ang narinig na sinabi niya? Ira, narinig mo ba yung sinasabi mo? You're already married and you want to win him back? Hindi ba't masyado ng magulo ang gusto mong mangyari? Kumunot ang puso ni Ira at parang may punyal na tumutusok doon. Hindi pa rin talaga siya sanay na ganito siya kausapin ni Dark. Dark, hindi ako. Malakas na bumuntong hininga si Dark, kaya naman tahimik si Ira. Hindi na naituloy ang sasabihin. I will sign the documents you brought here. You may now leave. Dark, please. Ira? Napapalunok na mariing napapikit si Ira at palihim siyang bumuga ng hangin. She let out a tight smile in Dark's direction and made her way out while clenching her fist in secret. Pinanood naman siyang lumabas si Dark. What happened? What's his reaction? Nagustuhan niya ba? Sinalubong ni Ira si Noel at iyon kaagad ang tanong. Malungkot nang umiti si Ira. Sinabihan niya na akong umalis kaya ayun, umalis na ako kasi baka lalo pa siyang mainis sa presence ko. That damn ass? Bumulong pa ng ilang mura si Noel bago ibinalik ang nag-aalalang tingin sa kanya. Are you okay? I can see you're upset. Noel led her inside his office to talk to her privately. Because he noticed that his other secretary was eavesdropping on their conversation. Unang subo ko, palpak kaagad. Ano? Noel, ayaw na ba sa akin ni Dark? Sinulapan siya ni Noel na parang naaawa ito sa kanya. I can say that, Ira. Pero alam ko, mahal ka niya. He's just too hurt when you left him years ago. Hindi ko gustong itanong to dahil baka private to sa inyo ni Wayne. But I think I know you know the reason why he's acting this way to you.
May I know that in order to see things from his perspective? Sandaling natahimik si Ira at hinanap ang mga salita para maibuka ang bibig. Sa huli, nasabi rin niya ang dapat niyang sabihin. Maybe Dark didn't tell them what happened and they are clueless as to why she left. Inakala ni Dark na kinasal talaga ako sa ibang tao. Kitang-kita ni Ira ang panlalaki ng mga mata ni Noel. What? Inangat niya ang tingin at tiningnan si Noel. Palabas pa lamang ang mga lahat ng iyon pero nakita na ni Dark na kinasal ako. Sapilitan akong kinuha ng pamilya ko sa father's side at ipinakasal ako sa iba. Sigurong alam ni Dark kasal na ako, but you're still not? Nilaro ni Ira ang mga daliri sa kamay. Oo, kay Dark pa rin ako ikakasal, Noel. Hindi ko kailanman ikasal sa iba. Nasapo ni Noel ang ulo at inilot iyon. So, that's why he's mad. He's thinking you're playing with his feelings. Hindi mo ba nasabi sa kanya hindi naman totoo na nakasal sila? Paano pala ang pamilya mo? Pinakawalan ka na? You were forced, right? How are they? Did they just let you go? Hindi ko pa nasasabi kay Dark dahil palagi niya akong gustong patahimikan. Tungkol naman sa pamilya ko, tumakas ako sa kanila. Pero Noel, maniwala ka, hindi ako kasal sa iba. Then it's better if you tell him this, Ira. I know it kind of feels bad that I'm still pushing it to him while he's having a fiancé, but I know that if it still marries her, it will eventually lead to a problem. Hindi niya mahal si Amelia. Makakasakit lang si Wayne na ibang tao kung itutuloy niya ang gagawin niya. Tumango si Ira bilang sagot kay Noel. Bumalik muli si Ira sa office ni Dark dahil binigyan siya ng elevator pass ni Noel. May dadalhin siyang mga dokumento na galing kay Noel at susulyap na rin sana siya kay Dark. Pero natigilan siya nung nakita niya sa trash bin na nakasilip ang bouquet at ang mismong thermal box na dala niya kanina kay Dark. Makailang ulit siyang lumunok at pinigil ang sariling umiyak pero parang ang hirap gawin nun. Ang ginawa ni Ira, naglakad patungo sa sekretary ni Dark at inilapag ang files na bitbit sa mesa nito. Pakiabot na lang kay CEO Oxford, please. Thank you. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod na si Ira at mabilis tinungong elevator dahil hindi niya na kayang ipakita na umiiyak siya doon. Her heart hurts from what he did. Nang makaalis naman si Ira, saka lumabas si Dark mula sa office ito at tinanaw ang direksyon na tinakbuhan ni Ira. He walked towards the trash bin and collected the things he threw a while ago. Sir? Takang tanong ng sekretary ni Dark, ngunit hindi niya pinansin iyon. Wala namang kalat sa trash bin, maliban na lamang sa shredded papers. Take away the food, that's on my table. Pero yun po ang lunch ninyo, sir. Do what I say. Aniyang binitbit ang hawak na thermal box at maging ang bouquet, papasok muli sa opisina niya. Napailing ang sekretary dahil doon. Iniiyak ang lahat ni Ira ng sama ng loob sa comfort room. Mabuti na lang at walang tao doon dahil hindi pa break time kaya may panahon siya para ilabas ang bigat na nararamdaman. She checked herself if her eyes were swollen. Mabuti at namumula lamang ang mga mata niya at hindi namamaga. She tried to smile but it came out like worse than crying. Sa una lang to, okay? Bukas babalik tayo at susubok muli. You won't give up, Ira, okay? You won't. Pagkausap niya sa sarili. Pilit na humuhugot ng lakas sa pagsasabi ng mga katagang iyon. What are you doing here again? Masungit na saad ni Dark nung makita niya si Ira sa opisina nito. Ngiti naman ang isinagot ni Ira kay Dark. I am here for you, Dark, sagot ni Ira. May dala siyang panibagong pagkain dahil nakita niyang tinapon ni Dark ang pagkain na niluto niya para dito. Kung inaakala ni Dark na susuko agad siya rito, nagkakamali si Dark. She won't give up on them. Hindi pinansin ni Dark si Ira at dumiretso to sa mesa. Dinampot nito ang mga papeles na nasa mesa at binasa iyon habang siya naman nakatayo pa rin doon at tinihintay na bigyang pansin si Dark. Sa huli itong sumuko dahil kahit umabot man ng ilang oras doon na tumayo, kayang-kaya niya. What do you really need? Dark raised his head as he asked. Ikaw, gusto kitang makausap, Dark? Ira wanted to explain things to Dark once and for all. Baka siguro sa isipan nito kasal siya na tumalikod siya sa pangako nito. Oo, muntik na nga niyang gawin pero hindi niya kaya. Kaya nga isang malaking palabas lamang ang kasal nila ni Darius, diba? We're already talking, Mrs. Fontanilla.
Sa pagbanggit nito ng apelidong ginamit niya, nasaktan si Ira. So he knew the surname she was carrying when she was in Spain? Totoo nga siguro ang sinabi ni Caleb na pinanood siya ni Dark na ikasal sa iba at tumatak dito ang apelido ni Darius. Dark, Legazpi pa rin ako. Pinutol nito ang sinasabi niya. You're already married, right? Did you get bored with your husband? That's why you're here? Hindi ka ba masaya sa kanya kaya gusto mong bumalik sa akin? But I'm sorry, Mrs. Fontanilla. I don't want to be your lover. I won't stoop that low. Ngayon pa lang, tumigil ka na. As I said, you can take Arcos since you're his mother but it's over between us. Ikaw ang pumutol nun, Ira. Hindi dahil gusto mo aayon sa iyong lahat. Nasasaktan man, pilit nang umiti si Ira. Lumapit siya kay Dark, niyoko ang ulo para magpantay ang tingin nila sa isa't isa at hinatak niya ang kwelyo nito para magdikit ang kanilang mga noo. Alam niya galit lang si Dark sa kanya. Alam niya nasaktan niya lamang ito. Alam niya sa loob-loob ni Dark ito pa rin ang Dark na minamahal niya. Alam niyang maaayos pa niya ang relasyon nila. Miss na miss kita, Dark. Nandito na ako ulit para maging maayos tayo. I know I hurt you but I'm here to make amends. Babawi ako. Please, let me explain. Hinawakan ni Dark ang dalawang kamay niya na nasa kwelyo nito at pilit na inaalis iyon kaya ang ginawa ni Ira, pinagdikit niya ang labi nilang dalawa na nagpagulat dito. Mabilis lang ang halik na ginawa niya rito dahil gusto niya lang na hindi siya itulak ni Dark palayo, ngunit ang hindi napaghandaan ni Ira ay nung hatakin siya ni Dark at ito na mismong lumapit sa kanya. Pinaglapat ang mga labi nila, kiniyom mo siya nito ng malalim na halik. Akala ni Ira yun na magiging maayos na sila, pero ang nangyari tinulak siya ni Dark pagkatapos ng halik na ginawa nito sa kanya. Napamulagat siya at napatitig dito. After kissing you, I can now confirm that I don't have feelings for you, Mrs. Fontanilla. So please stop chasing me. I don't have time to play games with you. I am bound to marry my fiancé. Bumalong ang luha sa gilid ng mga mata ni Ira. Dark? Napatitig si Dark sa mga mata niyang may bahid ng mga luha, ngunit nag-iwas to ng tingin. Ira felt unwelcomed. Nasaktan siya ng sobra sa mga narinig na sinabi ni Dark. Masakit pala na marinig yan kay Dark, pero kahit masakit ramdam niya nagsisinungaling sa Dark. Kilala niya ito, hindi dahil mataas ang self-confidence, kundi alam niya sa kalooban mahal siya ni Dark. But even if she feels that Dark loves her deep inside, she's still hurt by this. Dahil doon napaurong si Ira palayo kay Dark at nagpunas ng luha na kasamang tumulo sa mga mata. She smiled at him even though she's hurt. You cannot push me away with just those words, Dark. Alam ko galit ka lang, hindi kita susukuan ha? Pero papahinga muna ako sandali kasi masakit pa lang itulak mo palayo. Sa pangalawang pagkakataon, tinutulak mo ko palayo pero kasalanan ko naman, 'di ba? Kaya hindi ako dapat na masaktan. Nang makalabas nga si Ira hinang-hina, naupo si Dark sa swivel chair at tinakip ang isang kamay sa mga mata. Pagkatapos umalpas sa kamay na nakatakip sa mga mata ang mga likidong dumalay pababa. Dark is hurting too for pushing Ira away. Hindi nga pumasok si Ira ng 2 araw pero ginawa niyang trabaho bilang secretary ni Noel. Nung alam niyang recharged na siya, kaya na muling harapin si Dark, masaya siyang nag-ayos ng sarili. You're in a good mood? Ani Darius sa kanya. Makikita ko ulit si Dark and I'm so happy. And also, I'll try to see my baby Arcos. Sa imagination ko palang masaya na ako. Another day, another chance, Darius. Hindi ako po pwedeng malungkot lang, hindi ba? Napangiwi si Darius sa kanya dahil nakikita nito na uuwing malungkot si Ira, ngunit kinabukasan, masaya na naman ito. Hindi nito tuloy alam kung tama pa ba ang suportang binibigay nito dahil para nagiging kawawa na ang kaibigan na si Ira. Then, I wish you luck and please, tell him that we're not married. Don't let him cut you off again when you're explaining. You are not Mrs. Fontanilla. Natawa si Ira sa narinig kay Darius at tumango. Yes, I will. Masayang umalis si Ira ng bahay at tumuloy sa OGC. Masaya pa siyang umakyat sa top floor para puntahan muli si Dark, pero nabura ang ngiti na iyon nang pumasok siya sa opisina ni Dark at may madatnan siya na ibang taong naroon. It's Amelia.